Magandang araw po. Maaari po ba namin kayong makapanayam tungkol sa kwentong bayan na inyong narinig noong unang panahon? Maaari pong magpakilala muna po kayo bago kayo magsimulang magkwento. Ako po si Evangeline Casyaw Talagit. Ako ay 56 years old na ngayon. Pinanganak ako ng September 25, 1970. Dito ako pinanganak sa aming barangay, Santiago, Iriga City. So, meron po ba kayong naaalalang kwentong bayan na ikinuwento ng mga nakakatanda noong kayo ay bata pa? Oo, mayroon akong naaalalang mga kwento na hindi ko nakakalimutan nung marinig ko ito sa aking lola, mga lola at lolo. Nasa hustong gulang na ako na siguro mga 7 years old kasi mga grade 1 or grade 2 na ako noon. Habang nakikita ko pabalik-balik yung mga tao papunta ng bundok ng tinatawag na Sarikaw. Pabalik-balik yung mga tao tapos nagmamadali. Maya-maya nakita ko may papunta ng bundok na mga kapulisan at may mga pumunta pang mga city kagawad ng aming syudad. At narinig ko sa aking lola at sa mga taong nagkukwentuhan, may nahulog pala na mga dayuhan na mga Amerikano. At sa narinig ko, ito ay pag-aaralan ang aming bundok kung ito ay aktibong bundok or natutulog lamang, tatawag na pillbox. At ito ay ilang araw nang nawawala, mga 4 na araw o maglilimang araw na. Nakahiwalay siya sa kanyang mga kasama at simula noon hindi na siya nakita hanggang sa umabot na ng gabi, umaga, hanggang sa umabot ng 4 na araw. Kaya yung mga tao kinabahan na, kaya may mga dumating ng mga tutulong na maghahanap sa mga kapulisan, mga rescuer. Hanggang sumabot ng mga 2 linggo. At doon na balitaan ko na ang bundok ng Sarikaw pala ay parang may butas sa bundok sa pinakagitna. Sa katabi mismo ng estatwa na hugis tao at may kasabang aso na kaya naging tinawag na Sarikaw. May maitim, pag nakita mo sila sa malayuan, lalo kung padilim na ang gabi, para siyang isang bato na kulay itim, bilog. Kaya doon sa nag-iimbestiga, nila na baka daw nahulog doon yung hinahanap na dayuhan. Ngayon, sa mga kwento ng mga tanda, narinig ko lamang, kasi maliit pa namang manak ko noon, may mga pumunta sa ilalim, inanuhan nila ng lubid para pumupunta sa ilalim. At nila yung sa lubid, sa pinakadulo na ilang metrong lalim ng butas na iyon, narinig ko sa mga matatanda na ngayon daw lang nila nalaman na sa ilalim ng bundok ay parang daw may isang lugar na katulad din ng ginagalawan natin na may mga tanim, may malaking puno at may tubig din, maraming bulaklak at maraming mga hayop katulad ng mga unggoy. Mayroon din daw mga ibon. Kaya nga parang nagtataka ako noon, parang mayroon pala akong ganito sa pinaka ilalim ng bundok. At doon nalaman ko rin na may mga inupahan sila na mga katutubo na tinatawag sa lugar na ito na agta or ita. At mayroon din silang inupahan na mga dayuhan din na kasakay sa helicopter para pumunta sa ilalim at hinanap nga yung pinaghihinalaan nilang nahulog na dayuhan. Sa ikalawang linggo, nakita nga nila, pala ito, parang tumilapon sa matarik na bangin, kaya hindi siya nahulog sa pinaka ilalim mismo. Parang nasampa siya sa isang batuhan na matarik, kaya nang makita siya, talagang may nangangamoy na, kumbaga, na malapit na siyang mabulok.
Kaya nung panahon na yun, nangyari yun, naalala ko na, kaya para pinagbabawal ng mga tao doon na ang mga dayuhan, huwag gagala-gala sa bundok na tinatawag namin Sarikaw. Kasi ito pala ay napaka delikadong lugar na pag hindi mo napansin, lalo na kung madilim na, hindi lamang sa butas na yon na maaari kang mahulog, mayroon ding mga mababangis na hayop katulad ng mga ahas, mga baboy ramo. Kaya sinabi nilang huwag gagala sa lugar na yun. Kasi maraming mga kwento na sa amin na noong panahon pa daw na kapanahon na hindi ko alam kung anong taon, may nangangaso din daw doon na ang yung lalaki ay pangalan Sarikaw at yung isang aso. Bigla na lang siyang nawala at hindi na umuwi sa pamilya. At nang yung mga taong na pumunta sa bundok na yun, nakita yung bigla ang bundok ay bato. Sa bundok na yun, may nakitang hugis tao at isang mababang bato rin na hugis aso. Kaya yon ang bundok na ito dito sa aming barangay, Santiago, Iriga City, ay tinawag na bundok ng Sarikaw. Dahil tungkol din sa kauna-unahang tahong nawala na may kasama siyang aso. Ito lamang narinig ko sa aking mga lola at sa aking mga kapitbahay na matatanda noon. Maraming salamat po.